Naantala ang paglipat ni Joshua Monson ng koponan mula Titan Ultra patungo sa TNT tropang 5G ni Coach Chot Reyes. Ang itinuturong dahilan, target umano ng grupo ng Titan si Jordan Heading kapalit ni Monson. At ang ilan nating mga kababayan, sinabing posibleng gayahin lang ni Remy Martin ang ilang Gilas player na hindi available kapag may laban, kasabay ng paniwalang hindi ito kukuhanin ni Coach Tim Cone dahil kay Scotty Thompson. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, paki-subscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Tapos na umano ang usapan, pera na, pero tila naging bato pa. Yan ang posibleng nangyari sa matunog na pinag-uusapang trade sa pagitan ng Titan Ultra at TNT tropang 5G ng kanselahin or biglang umatras umano ang pamunuan ng koponan ni Joshua Monson. Sa report ay hindi malinaw ang dahilan, pero walang duda, bigo ang grupo ni Coach Chot Reyes na makuha ang star player ng Titan Ultra. Yan ang laman ng report ni Jerry Ramos sa Spain. Tapos na sana ang negosasyon bago pa man maglaro ang Giant Risers kontra San Miguel sa kanilang PBA 50th Season Governors Cup game noong Miyerkules ng gabi sa Inari Center, kung saan hindi nakapaglaro si Monson na sinasabing hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Pero makalipas ang laro, nagpasya ang Titan Ultra na bawiin ang transaksyon matapos umanong may isang tao mula sa management na hindi pumabor or hindi pabor sa nasabing deal. So mga ka-playoffs, ang pinakakapansin-pansin dito is parang nasa finish line na ang trade pero biglang umatras ang Titan Ultra. Parang ganon, di ba? Kung tama yung report na alam naman ng dalawang ownership groups yung usapan nila, mahirap sabihin na simpleng hindi nagkaintindihan lang yun nangyari dyan. Lalo na't nasabihan na umano si Joshua Monson na lilipat na siya, di ba? Kaya may iintindihan mo talaga kung bakit siya nagulat nang hindi matuloy ang transaksyon. Pero kung titingnan mo ang sitwasyon ng Titan, may dahilan din kung bakit posibleng nagdadalawang isip sila dyan. Out na si Brian Sahonia dahil sa ACL injury, habang may injuries din sila Gio Ambohot at Mark Omega. So kung mawawala pa si Monson, mawawala sa Titan ang dalawa sa kanilang pangunahing local scorers. Sa ganitong sitwasyon mga playoffs, maaaring napagtanto or naisip ng management na masyadong malaki maging effect ng trade sa kanilang lineup. Parang ganun eh. At hindi rin dapat kalimutan ang magandang ginagawa ni Monson sa ngayon. Meron siyang 15 points, 4.7 rebounds at 3.7 assists per game. Ngayong conference po yan ha. Kaya hindi siya basta-bastang player na madaling palitan. So kung talagang gusto ng Titan na i-trade siya, kailangan nilang tsakin na sapat ang kapalit para hindi lalong humina yung kanilang team. Sa kabilang side mga playoffs, kung hindi na siya bahagi ng long-term plans nila, kailangan din nilang maging malinaw sa kanya para hindi siya paulit-ulit na maipit sa ganitong sitwasyon, di ba? Sa dulo mga playoffs, mas malaking problema rito ang proseso kaysa sa mismong trade. Kung may pagbabago sa desisyon, dapat gawin yan bago sabihin sa player na lilipat na siya. At kung may mga concern ng PBA o ang management tungkol sa deal, dapat malinaw na maayos muna yung mga yon bago ito ipaalam sa player at sa publiko. Dahil kung hindi lang trade value ang naaapektuhan dyan, pati tiwala ng player sa management. At base sa kasalukuyang sitwasyon mga playoffs, mukhang hindi pa tapos ang usapin dahil bukas pa rin ang possibility na matrade talaga si Monson. Kung hindi nabigyan ng malinaw na rason sa report ang pag-atras ng Titan Ultra sa sinasabing trade, pinasabog naman ni Snow Badwa sa ibinandera nitong report ni Juan Manila sa official FB page nito. Ayon mismo sa nasabing kwento, si Jordan Heading ang malaking rason bakit napaatras ang Ultra sa pinag-uusapang trade. Yan ang laman ng report ni Juan Manila sa kanyang official FB page. Mga kahuan, malinaw na ngayon kung bakit pinigilan ng Titan management ang napabalitang paglipat sana ni Joshua Monson sa TNT tropang 5G. Hindi pala sapat para sa pamunuan ang inisyal na usapan ng mga coaches na ibigay si Monson kapalit lamang ng first round pick ng TNT sa season 53 at ni rookie Joe Celso. May mas malaking pangalan silang pinupuntirya. Walang iba kung hindi ang Gilas Pilipinas marksman na si Jordan Heading. So mga ka-playoffs, kung totoo, kung ito talaga yung dahilan ng Titan Ultra, mas nagiging malinaw na kung bakit nila pinatigil ang Monson trade. Sa unang tingin, may sense yung paninindigan nilang premium player for premium player, di ba? Si Monson nag-a-average siya ng 15 points, 4 rebounds, 3 assists. Pero kung ang kapalit lang is future first round pick at rookie na si Joe Celso, maiintindihan mo talaga kung bakit gusto ng Titan ng mas established na player. At dito pumapasok si Jordan Heading. Iba yung value niya sa isang draft pick dahil meron na siyang outside shooting,
playmaking at international experience. In short, subok na siya, bukod pa sa pagiging bahagi ng Gilas Pilipinas. Kung ang nakikita ng Titan ay mas kailangan nila ang isang proven shooter at creator kaysa sa isang developing player, may basketball logic ang kanilang demand. Pero hindi rin ibig sabihin na automatic na magandang trade yan para sa Titan kasi nga kailangan nilang timbangin kung gaano kalaki ang ambag ni Monzon sa kasalukuyang lineup. Para naman sa TNT, malaking desisyon ng sakripisyo or isakripisyo si Heading para kay Monzon. May kakayahan si Monzon na mag-slash, gumawa ng depensa at magbigay ng scoring. Kaya bagay siya sa isang team na naghahanap talaga ng dagdag na two-way player. Pero si Heading naman, meron siyang shooting at experience na hindi madaling hanapin, lalo na sa PBA kung saan malaking bagay ang reliable perimeter threat. Kaya kung magiging Heading for Monzon ang usapan, hindi ito simpleng upgrade. Palitan talaga ng strength at weaknesses. Sa tingin natin, dito dapat maging matalino ang dalawang panig. Kung talagang premium player ang hinihingi ng Titan, dapat may kapalit silang makabuluhang halaga. Pero para sa TNT, hindi rin kailangan magmadali dahil pwedeng masyadong mahal yung presyo. Monzon is valuable, pero valuable din si Heading, di ba? Kaya kung matuloy man ang trade, dapat malinaw kung sino ang mas nangangailangan sa dalawang koponan. Titan na naghahanap ng proven shooter at playmaker or yung TNT na naghahanap ng slasher at two-way wing. Samantala, sinisilip naman ng ilang netizen ang pahayag ni Remy Martin tungkol sa Gilas Pilipinas. Ayon sa kanila, posible umanong matulad lang sa ibang players ng Gilas na hindi available si Remy kapag nakakuha ng kontrata overseas. Binigyan din ng netizen na posibleng hindi makuha ni Coach Tim Cone si Martin. Bunga ng posisyon nito na katulad ni Scottie Thompson. Yan ang laman ng kanilang pahayag sa comment section ng Playoffs sa Playoffs YouTube channel. Baka gagaya din sa iba matapos minsan nakapaglaro sa Gilas, nasaan na dapat pag kailangan sila ng Gilas, andyan sila. Kaposisyon ni Thompson ang style ni Remy Martin kaya malamang hindi yan kukunin ni Coach Tim Cone. Well, para sa akin, may point din yung pangamba ng netizen mga ka-playoffs kasi nga naging problema na talaga ng Gilas ang availability ng ilang players matapos nilang maglaro para sa national team. Pero hindi rin patas na agad ikumpara si Remy Martin sa kanila, di ba? Sa ngayon kasi malinaw naman ay pinapakita ni Remy na gusto niyang makapaglaro para sa Gilas at handa siyang gawin ang paraan para mangyari yon kahit naturalized player. Kaya parang malabo ang sinasabi ng iba na baka exposure lang ang kailangan nila kasi nga pwede siya kahit naturalize kahit hindi local Tungkol naman kay Scottie Thompson, hindi rin automatic na hindi na kailangan si Remy dahil pareho silang guard. Magkaiba naman ang style at role ng bawat player at maaaring magamit ang isang player depende sa matchup at sistema of course ni Coach Tim Cone. Ang mas mahalaga dito is kung sino ang mas makakatulong sa pangangailangan ng Gilas sa isang partikular na laro. Sa dulo mga ka-playoffs, talent at commitment ang dapat mag-decide. Hindi ang position lang, di ba? Kung mapapatunayan ni Remy na kaya niyang mag-contribute at magiging consistent naman siya sa pag-represent sa Pilipinas, bakit hindi siya bigyan ng pagkakataon? Pero kung hindi siya piliin ni Coach Tim Cone, dapat ang dahilan ay basketball fit at pangangailangan ng team. Hindi dahil meron lang Scottie Thompson sa kanyang roster.